Magandang hapon po sa lahat, Church of the Living Faith at ang mga kababayan natin na sumasabay para mapakinggan ang salita ng Panginoon. Ang gawain pong ito ay para po sa ating linggong pananambahan ng tuwing alas 4 po ng hapon o alas 5, pero dahil nga po ay naka-lockdown pa, ay ngayon ay recording po muna tayo. Today is January 16 at salamat sa pagkakataon ito na muli ako makapaghatid ng salita ng Panginoon. Pagpalain po kayong lahat na nakikinig. Tayo po ay manalangin. Abba Father, in the name of your Son Jesus, O God, hallelujah. Lord, patuloy Panginoon. Kami ay dumudulog po sa iyo, O Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa lakas ng kapangyarihan ng pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Manguna ka sa gawaing ito, Panginoon. Patuloy, Lord, na alisin mo ang lahat ng hadlang, lahat ng mga distractions, lahat ng mga gumagambala upang ang gawaing ito ay gambalain ng kaaway na hindi maipahatid ng maayos ang mga salita mo sa mga kapatiran na nakikinig sa mga oras na ito. Kami po ay patuloy, Lord, na nagpapasakop sa iyong kapangyarihan at nagpapakumbaba ako na iyong abang lingkod na gagamitin mo upang dalhin ang iyong mga salita. Itulot mo, Panginoon, i-anoint mo, Panginoon, ang labi ng iyong abang lingkod ito upang, Panginoon, ang tapawang katotohanan lamang at ang kapangyarihan ng iyong mga salita ang tanging madakila at maitaas. Patuloy ka naming pupurihin, patuloy ka naming sasambahin, patuloy ka naming alayan ng aming mga buhay sapagkat ikaw po ay Diyos at Ama namin na karapat-dapat alayan ng buhay at lakas. Karapat-dapat alayan ng aming pagsamba at pasasalamat. Sa iyo, Panginoon, ang aming paglilingkod. Sa iyo namin inaalay ang oras pong ito, Ama. Basbasan niyo po ang bawat isa at kumilos at gumawa ang iyo pong banal na Espiritu. Ito po ang aking samot dalangin kasama ng pakikipagsang-ayon ng aking mga kapatiran sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Nais ko pong ibahagi sa mga oras pong ito. Dito po natin mababasa sa awit sa chapter 34. Sapagkat ito pong awitin na ito ay naisulat ng isang salmista na nagmumula po ito doon po sa unang Samuel sa chapter 21. Sabi po dito sa verse 1 hanggang sa verse 7, akin pong babasahin mula po sa verse 1 muna hanggang verse 6. Si Yahweh ay laging pupurihin, sa pasasalamat hindi ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi makinig matuwa. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi, dinidinig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila ay iniligtas sa hirap at dusa. Kung atin pong narinig ang salita po ng Panginoon, ito po ang mga winika po ni King David na bababasa po natin sa unang Samuel sa chapter 21. Nang siya po ay nagpunta doon sa sa Nob at tumuloy kay saserdote Ahimelech. No, sinalubong siya nito at takot na takot si Ahimelech kasi nung panahon na yon, lahat ng mga kumakampi kay King David ay hinahabol ni King Saul. Lahat ng mga nalalaman ni King Saul na nililingap si David,
naging mabuti sa kanya, talagang makakaranas ng matinding parusa mula dito sa hari. Kasi ito yung season na si David hindi pa hari sa mga panahong ito. Siya ay hinahanap ni Hari Saul upang patayin. Kaya siya po ay nagpunta sa Nob, doon kay saserdote Ahimelech. Nung malaman ito ni Ahimelech, nanginginig si Ahimelech na humarap sa kanya. At sabi nga sa kanya, wala ka bang kasama? Nag-iisa ka lang ba? So ito yung panahon na gutom si King David walang makain dahil sa kakatago niya. Kaya naghanap po siya ng makakain. So binigay naman po sa kanya ni Ahimelech yung tinapay na handog. At bago po siya umalis, humingi po si King David ng sibat, no? At dahil wala namang sibat doon, ang binigay po sa kanya ni saserdote Ahimelech ay yung sibat na ginamit, no? Hindi siya sibat. Ang naroroon ay tabak pala, tabak. Na ang tabak na ito yung ginamit niya mismo na pinatay niya si Goliath. So ang tabak na ito ay tabak ni Goliath na ginamit ni King David. So naalala po ba natin yung kwentong yun, no? So yun ang binigay ni Ahimelech kay King David. Kasi ang hindi alam ni Ahimelech kasi this time na nagtatago si King David kay King Saul. Kaya nagkunwari siya kay Ahimelech na gutom, galing sila sa labanan. So okay, to make a story short, so nandun na nga po, so natulungan po siya ni Ahimelech at nakaalis po si King David. Kaya lang, meron pong nakakita sa kanya yung si Doeg, no? Ito po ay Edomita. Si Doeg po ay siyang pinakapinunong pastol ni Haring Saul. Napansin niya si David na galing kay Ahimelech. At dahil doon, ay natakot din si Ahimelech kasi alam niya na, natakot din si King David kasi alam niya na hindi malilingid, hindi magiging sikreto kay King Saul ang pagpunta niya doon. At maging doon sa patuloy na pagtakas niya, ay napunta siya kay King Akis naman, kay Haring Akis. No, si Haring Akis naman ay siya naman ang hari ng Gath that time, no? So si King David dahil sikat that time, dahil nga marami po siyang mga ginawa na talaga sumikat. So si King Akis hindi pa niya na-meet ng personal si King David. Pero yung mga tauhan ni King Akis ng hari ng Gath, kilala siya. Kaya nung siya ay nagpunta dun sa lugar na yun, sa kakatakas kay King Saul, natakot din si King David na baka siya ay patayin ni Haring Akis. Kasi nga, katulad nga po na sinabi ko kanina na pag nalaman ni Saul na merong somebody na kumukupkup at tumutulong kay King David, talaga pong makakaranas po ng parusa. At dahil nga po sa pagtulong ni saserdote Ahimelech, pinatay po siya ni King Saul kasama po ang mga kanya pong sambahayan. No, ito po yung parusa na ginawa ni Saul kay Ahimelech dahil po sa pagtulong ni Ahimelech kay King David. At sa totoo lang po, doon po sa chapter 22, 19 to 20, ay ipinapatay ni Saul ang lahat ng mga taga-Nob sa lungsod. Grabe, no? Lahat ng lungsod ng mga saserdote, babae, lalaki, maging ang mga batang pasusuhin, maging ang lahat ng mga hayop, baka, asno at mga tupa,
pinapatay ni Saul. Grabe, ganun po katindi ang galit ni Saul kay King David. Kaya hindi po nakapagtataka na kung saan saang panig nakakarating si King David para lang tumakas. At yun nga po ay pagdating po kay King Akis, si King David po ay nagpakunwaring baliw. No, hanggang sa kunwari ay dahil sa kanyang kabaliwan, umaakto siya na baliw, na ano mo naman, tumutulo ilaway, diba? So tapos ang kunyari nagsusulat sa pader, ang husay na artista ni King David. Kaya nung makita ni Haring Akis yun, sabi niya, bakit iniharap nyo pa sa akin yan? Hindi nyo ba nakikita? Baliw? Sabi niya, masakit na nga ang ulo ko sa dami ng baliw dito. Bakit dinagdag pa ninyo yan yung isang yan? Ilayo nyo nga yan. No? So, yan po. No? Yung pinagmulan nito pong awit sa chapter 34. Na naranasan ni King David yung matinding takot. Yung matinding pagiging ligalig dahil sa mga nakapaligid na kanyang kaaway. So, ang ginawa ni David, siya po ay nagpuri sa Panginoon. No, sabi dito, dahil sa kanyang mahimalang ginawa ng Diyos upang siya ay iligtas mula sa mga nanliligalig sa kanya. Nagpalakas ito ng loob, nagpasigla ito ng loob kay King David na patuloy niyang dinideklara na patuloy niyang pupurihin ang Panginoon, patuloy niyang papasalamatan, hindi siya titigil sa pagpapasalamat sa Panginoon, sa pagpupuri sa Panginoon kasi napatunayan niya na ang mga api, ang mga kinakawawa, ang mga inaalipin ay tunay na nawawalan ng takot sapagkat ang lahat ng umaasa sa Panginoon ay kanyang inililigtas. Amen? No? Sa verse 7 hanggang verse 9, ito naman po ang nakalagay. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila ay kinukupkop. Ang galing ni Yahweh, hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya at naligtas ay maituturing na taong mapalad. Dito po, atin pong natutunghayan na yung sabi dito, yung anghel daw po ng Diyos ang magiging bantay. Pero, ito po ay sabi na ang lahat ng binabantayan daw po ng anghel ay yung sabi dito, yung nagpapakupkup sa Diyos. Okay? Ano pa? Yung naghahanap sa Diyos. Yung nagtitiwala sa Diyos. Yung maituturing na mapalad ay yung nagtitiwala sa galing ni Yahweh. Nagsusumikap na hanapin si Yahweh. Kaya ang sabi po dito, sa lahat na nagtitiwala sa Kanya, anghel ang kanyang sinusugo upang magsilbing tagabantay. So marami pong verses sa Biblia ang pinatutunayan na ang anghel po ay sinusugo ng Diyos upang dalhin ang mensahe ng Panginoon sa lumang tipan. But pagdating po sa bagong tipan, mababasa po natin yan doon po sa aklat ng Hebreo. No, sa Hebreo, nakalagay po doon na ang mga anghel po ay servant ng God upang magsilbing tagapaglingkod sa lahat ng mga mananampalataya. Kaya ang ganda-ganda po nitong 34. Nakasabi dito, si Yahweh ang laging pupurihin. When it times sa atin pong mga pagiging ligalig, sa ating pagiging takot, sa lahat ng mga nagaganap, ang makapagliligtas po sa atin ay ang pagdeklara at pagproklama ng kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng pagpupuri, pasasalamat at pagdakila ng Kanyang pangalan.
Dito po sa verse 7 hanggang verse 8, mababasa natin na kapag tayo ay nagtiwala sa Panginoon, kapag tayo ay nagpakupkup sa Diyos, kapag ating hinanap ng masikap ang Panginoon, ang anghel po ang susuguin ng Diyos upang magbantay sa atin at umalalay. Katulad sa awit sa chapter 91, di ba? No, kahit gaano mang hirap ang iyong daranasin, susuguin niya ang kanyang mga anghel upang alalayan ka ng ang iyong mga paa ay hindi masaktan mula sa mga batong matutulis na mga batuhan. Ililigtas upang hindi ka masaktan sa mga matutulis na batuhan. So alalayan, umaalalay sa atin po ang anghel. Sabi doon sa Hebreo sa chapter 6 verse 5, ang mga anghel, ano nga ba sila? Sila ay mga lingkod ng Diyos at sinugo ng Diyos upang magsilbing alalay o servant o maglilingkod sa lahat ng mga mananampalataya. Kabilang ka doon, kapatid, kung ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Muli, dito po sa verse 9, atin pong matutunghayan hanggang verse 16. Sabi dito, matakot kay Yahweh kayo kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila ay nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang si Yahweh susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Amen. Lapit, ako ay dinggin mga kaibigan, at kayo ngayoy aking tuturuan na ang Diyos ay dapat nating katakutan. Ang buhay masaya at mahabang buhay, hindi ba ninyo gustong inyong maranasan? Salitang mahalay at pagsisinungaling ay dapat iwasan at huwag banggitin. Mabuti ang gawin at masamay layuan, pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid at ang taghoy nila ay kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa ay hindi nabibigo. O purihin ang Panginoon. Hinighlight po ang verse 9. Sabi dito, matakot kay Yahweh, no, nang makamtan ang lahat ng bagay. So, pansinin po natin ang salitang ito. Pansinin po natin ang pangako na nakasulat dito. Meron po siyang pasubali na para daw po makamtan natin ang lahat ng bagay. Ano po ang sikreto? Okay? Number 1, lahat ng mayroong takot sa Panginoon. So lahat ng may takot sa Panginoon, ang pangako dito, tayo ay palalayain mula sa takot. Nabasa natin po dito sa verse 4. Dito po sa verse 4, sabi, ang aking dalangin dinidinig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Amen? No? Ano pa po? Inililigtas niya mula sa paghihirap. Mababasa natin sa talatang 6, sabi kanina, tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila ay iniligtas sa hirap at dusa. Verse 17, agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sa mga panganib. Ang ganda po, di ba? No? Ano pa po? Ipapadala ang mga anghel upang palibutan tayo. Wow! Palibutan tayo. Grabe, no? Napakaganda. Nasabi nga na
ang mga anghel daw the angels will encamp and will surround us. Sabi sa awit 91 kanina, kahit anong hirap ang ating daranasin, susuguin niya ang kanyang mga anghel upang tayo ay tulungan nang huwag masaktan ang ating mga paa mula sa mga tulis ng mga batuhan. Ganyan po kabuti ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, purihin po ang ating Panginoon. No? Ano pa po, ipagkakaloob ang ating mga kailangan. Dito sa verse 9, matakot kay Yahweh, kayo kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Ano pa po, ibibigay sa atin ang masaganang buhay. Dito sa verse 12, ang buhay masaya at mahabang buhay, hindi ba ninyo gustong inyong maranasan? Okay? Kaya lang sa verse 13, dapat daw po, huwag tayong magiging mahalay. No, ang mga masalitang mahahalay o mga salitang bastos. Okay? Kahit na yan po ay gagawin nating biro o katatawanan, ay dapat po iwasan po natin yan. Ano pa po ang mga salitang pagsisinungaling, panloloko sa kapwa. No, tulad na po dyan, yung halimbawa, pag may pangangailangan, lahat ng mga magagandang salita, sasabihin natin, ipapangako natin doon sa nilalapitan natin kasi nangangailangan tayo. Pero no, sa 10 pangako, ni isa walang natupad. Yan po ay parte rin po ng pagsisinungaling. Kaya napakahalaga po na sabi nga, once na sinira mo na ang trust ng isang tao, mahirap na pong ibalik yan. Kaya napakahalaga ng walang pagsisinungaling. Ano pa po? Diringgin ang ating mga panalangin. Talata 15, kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid at ang taghoy nila ay kanyang dinirinig. Diba? Ang mga matuwid. Ano pa po, aaliwin tayo ng kanyang presensya. Binasa natin niya kanina sa verse 18, tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa ay hindi binibigo. Ano pa po, siya ay tutubusin tayo. Dito po sa verse, sa talatang 22, sabi dito, mga lingkod niya ay kanyang ililigtas sa nagpapakupkup. Siya ang mag-iingat. Oh, napakaganda ng salita ng Panginoon. No, napakaganda po. Sabi dito, sa balit ito daw po ay mangyayari lamang kapag tayo po ay maghahanap sa Panginoon. Kapag ating hahanapin ang Panginoon. Kapag paano po tayo maghahanap? Sa talatang 4 and 10, tatangis tayo sa Kanya. No? Tatangis. Alam mo yung sobrang ligalig at talagang marubdob ang pananalangin mo na wala ka nang pakialam. Diba? Kung nananaghoy ka na para kang bata na alam mo yon na ganun kasigasig yung paghingi sa magulang. Yung kanyang yung damdamin na talagang tumatangis, okay? Ano pa po, tayo ay lalapit sa Kanya, sabi po sa talatang 6. Ano pa po, tayo dapat ay matakot sa Kanya. Sa talatang 9, sisikapin daw po natin na huwag tayong magsinungaling. Sa verse 13, ano po nakalagay, salitang mahalay at pagsisinungaling ay dapat iwasan at huwag babanggitin, no? Patuloy tayo, ibig sabihin patuloy po tayong humiwalay sa sistema ng sanlibutan. Sapagkat tayo po ay binukod na ng Panginoon. We are God's special treasure. Tayo po ay ibinikod na ng Panginoon. Tapos ano pa po? Gumawa ng kabutihan at pagsisikapan ang kapayapaan. At magkaroon
Sa talatang 14, mabuti ang gawin at masama ay layuan, pagsikaping kamtin ang kapayapaan. Yan po ay isang pusong palaging nagsisisi sa lahat ng mga maling ginagawa. At pagkatapos sa verse 22, tayo daw po ay tutulungan kapag tayo ay nasisiphayo. At ang pag-asa daw po ay sa atin ay ipagkakaloob ng Panginoon. Ano pa sa lastly, tayo po dapat ay magiging lingkod ng Panginoon. So ang lahat pong ito ay ating makakamtan. Ayon po sa verse 19, lahat ng may takot sa Panginoon, lahat ng naghahanap sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay atin pong makakamtan. Hindi po tayo magkukulang. Purihin ang Panginoon. Imagine, ang sabi dito, maging ang mga leon, magugutom man, sila'y magkukulang sa hustong pagkain. Ano ba leon? Diba nga? No? Lion is the king of the jungle. Wala yatang inuurungan ng leon eh. Lahat ng hayop, sinusugod niya. Maging malaki, maliit, pag nagutom ang leon. Okay? Pagka inagaw ang teritoryo ng leon, walang makapananaig sa leon. Kaya nga tinuring siyang hari ng kagubatan eh. Ibig sabihin, ganun na siya kalakas, ganun siya kadeterminado, ganun siya katapang, pero in example dito na kahit ganun siya kalakas, kahit ganun siya katapang, magkukulang pa rin at magkukulang. Kasi pagka naubos ang lakas ng leon, sabi nga, meron lang daw limitadong time, maging ang mga leopard, yung mga may mga limitations na time sila na sa bilis ng takbo nila na kailangan. Halimbawa, hindi ko po masyadong na memorya kung ilang minuto ang kaya nilang itakbo. Dahil kasi hindi sila po pwedeng tumakbo ng tuloy-tuloy. Kunyari, 30 minutes above. Parang something like that. Mga 15 minutes above. Dahil mauubusan din sila ng oxygen. Kaya tinitsak nila na kapag naghuhuli sila ng kanilang mabibiktima o kakainin, dapat, halimbawa lamang, hindi ko po alam ang eksaktong oras o minuto. Halimbawa, dapat huwag lumagpas ng 15 minutes, mahuli nila yan. O huwag lalagpas ng 10 minuto, dapat mahuli na niya. Kasi kung hindi, hindi na niya kakayanin. Ikamamatay niya pag naubusan siya ng oxygen. So, ganyan po ang limitation ng leon. Subalit, alam natin na ang ating Panginoon, walang limitation. His love is unfailing love. Diba? Sabi nga, sukatin man ang silangan sa kanluran. Hindi kayang sukatin yan mula silangan hanggang kanluran. Ganun kalawak ang pag-ibig ng Panginoon. Wala pa po yatang mga scientist na nagsasabi ilan ang sukat mula sa silangan hanggang sa kanluran. Mula sa timog hanggang sa hilaga. Wala pa pong nakakapagsukat niyan. Pero sabi doon sa aklat ng awit, ganyan kahaba, ganyan kalawak ang pag-ibig ng Panginoon. Subalit tandaan po natin, sino ang makakaranas nito? Kapag tayo ay patuloy na may takot sa Diyos. Ang ating takot, ang siyang nagpapanatili sa atin upang siya ay igalang. Yung takot sa Kanya ang nagpapanatili sa atin upang patuloy siyang purihin, upang patuloy siyang sambahin, upang patuloy siyang alayan ng buhay, upang patuloy na italaga ang ating sambahayan, ang ating kinabukasan ng ating buhay,
upang patuloy nating isandal sa Kanya ang lahat-lahat ng ating mga suliranin, mga pagliligalig, mga iniisip, mga alalahanin sa buhay. Itong takot na ito rin ang nagsusustain sa atin upang matakot tayo na gumawa ng hindi kalugod-lugod sa Kanyang kalooban. Itong takot na ito ang magsusustain sa atin upang hindi natin ipagpalit ang Diyos sa buhay natin bilang Hari at Panginoon na siya nating sandigan at kanlungan ng ating mga buhay. Amen po ba? Matakot kay Yahweh nang makamtan ang lahat ng bagay. So, yun po mga kapatid. Napakaganda. Sa verse 19, sabi po dito hanggang 22. Ang taong matuwid, masuliranin man. Sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Kukup-kupin siya ng lubos-lubusan. Kahit isang buto ay hindi magagalaw. Ngunit ang masama ay kasamaan din. Sa taglay na buhay ang siyang kikitil. Mga lingkod niya. Hello, ulitin ko po. Mga lingkod niya ay kanyang ililigtas sa nagpapakupkop siyang mag-iingat. Hallelujah! Napakaganda mga kapatid. Kahit daw po may suliranin man ang pangako ng Diyos, maging sa matandang tipan, di ba? Pagpapala at kasaganaan para sa mga tumatalima sa Kanyang kautusan, no? Bagamat magkakaroon man ng mga suliranin, magkaroon man ng mga patiisin, ng mga problema. May mga kapatid tayo ngayon, buong pamilya nag-positive. Isa lang ang nag-negative. May mga karamdaman na siya lang ang nakakaalam, no, na ayaw ihayag sa iba. Mayroon kang pasanin na tila nahihiya kang sabihin sa iba. Pero yan ay batid ng Panginoon. Ang sabi dito, masuliranin man, ililigtas niya tayo. O purihin ang Panginoon. Hallelujah. No? Yan po ang pangako ng Panginoon. Sabi niya sa aklat ng, di ba, Korinto, walang anumang pagsubok na ibibigay ang Panginoon sa atin na alam niya mahigit sa ating makakaya. Kaya tandaan po natin mga kapatid, ang mga pangakong ito, ulitin ko, pag tayo po ay nagbabasa ng Biblia, pag tayo po ay nag-aaral ng banal na kasulatan, bago po natin angkinin ang mga pangako ng Diyos, hanapin po muna natin ang mga bagay at ang mga salita na iniutos ng Diyos sa atin. Katulad po kanina, una natin pinag-usapan, para daw po tayo sumigla sa ating buhay pananampalataya at para maibsan ang takot natin, ano po ang kondisyon? Magpuri sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoon. Pangalawa, para daw po natin makamtan ang lahat ng bagay. No, yun po ang pasubali para makamtan ang lahat ng bagay. Anong gagawin? Matakot ka sa Diyos. Hanapin mo ang Panginoon. Patuloy kang mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. At ang pangatlo, masuliranin man, ililigtas ka niya. Tutugunin niya ang iyong mga panaghoy. Hindi kanya pababayaan. Kalakip na ang pagdurusa sa ating mga buhay, mga kapatid. Kasama na yan sapagkat ang suliranin at ang mga alalahanin inahayaan ng Panginoon na mangyari sa atin upang patuloy tayong lumapit sa Panginoon, upang patuloy nating italaga ang ating buhay sa Diyos. May mga pag-uusig man, kinakailangan ito ay ating
mapagtagumpayan upang tayo ay makapasok sa kaharian ng Panginoon. Sapagkat itinakda ng Diyos ang pag-uusig, kahirapan, at ang mga tiisin sa buhay natin upang patuloy tayong magiging pure. Katulad sabi na sa aklat ng Pedro, ng ating pananampalataya ay higit kaysa ginto. At ang ginto, para mapatunayang ginto, dinadaan po sa apoy. Pero ang pangako ng Panginoon, masuliranin man, ililigtas niya tayo. Masuliranin man. At ang sabi dito, ang kanyang mga lingkod ay kanyang ililigtas. Kaya napakahalaga po na ang buhay natin, ang una at huli na mithiin natin, walang iba kundi maglingkod sa Panginoon. Maglingkod sa mga kapatiran. Maglingkod sa ubasan ng Diyos. Paglingkuran ang Diyos sa pamamagitan ng paghahayag ng kanyang mga salita. Paglingkuran ang Diyos sa pamamagitan ng paghayag ng kanyang kabutihan. Sa pagkwento ng kanyang kadakilaan. Sa paghayag sa iba na ang Diyos ay buhay, totoo. Na wala ng ibang kukup-kup sa atin kundi itong Panginoon. Na maglingkod tayo sa pamamagitan ng paghayag sa ating mga mahal sa buhay, sa mga kakilala natin, na itong Diyos na ito ay totoo at buhay, na lumilingap at patuloy na nangangalaga sa lahat ng nagpapakupkup sa Kanya. Kaya mga kapatid, patuloy nating purihin, sambahin ang Panginoon, patuloy tayong matakot sa Kanya sa pamamagitan ng pagpapanatili natin na siya'y paglingkuran, pasalamatan, siya ay igalang sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban, patuloy na mamuhay ng may katwiran, ilayo ang sarili sa sistema ng sanlibutan, patuloy na hanapin ang Panginoon, patuloy na saliksikin ang Panginoon, patuloy na maglingkod sa Kanya. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. Masuliranin man, ililigtas ng Diyos. At ang kanyang mga lingkod, mga kapatid, maglingkod ka sa Panginoon. Huwag mong paglingkuran ang trabaho mo, huwag mong paglingkuran ang asawa mo, mga anak mo. Hindi po masama na sila po ay alagaan at lingapin dahil responsibility po natin yun. Hindi po masama ang magtrabaho, hindi po masama ang pagtuunan ng oras ang pag-aaral, mga estudyante, mga kabataan. Nagiging masama na lang po yan kapag sa halip na magpagamit ka sa Panginoon at maglingkod ka sa Panginoon, ay halos nauubos na ang oras mo sa iyong mga mahal sa buhay, sa mga pag-aalaga sa kanila, sa pag-focus sa trabaho at pag-aaral, na ang layunin ng Panginoon para siya ay ihayag. Kaya saan ka man naroroon, huwag mong alisin sa isipan mo, sa puso mo, Lord, paglilingkuran kita. Kahit saan ako naroroon, Panginoon, ihahayag ko ang iyong kapurihan. Ihahayag ko ang iyong kabutihan, sapagkat ikaw ang hari at Diyos ng aking buhay. Amen po ba? Our God is worthy to be praised. Our God is worthy to be worshipped. Kaya yan ang dahilan pinakita ni Jesus to the point na ang buhay niya hindi na niya pinagkait para ipatunay sa atin na siya, hindi niya pinanghinayangang iwanan ang langit para tubusin tayo. Dahil ang hangganan natin, mga kapatid,
ay ang walang kasing gandang kaluwalhatian na inihahanda niya para sa atin. Na ang langit, hindi lang sila at ang mga anghel ang mag-i-enjoy, kundi yun ang ating hangganan na inihilalaan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya wala tayong dapat panghinayangan para purihin, paglaanan ng panahon, purihin, pasalamatan, paglingkuran itong ating Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, salamat po. Ang iyong mga salita ay totoo, Panginoon. Tunay at makapangyarihan ang lahat ng ito. Nasa lahat na tatangkilik, mananalig at magtitiwala dito, Panginoon. Nakatulad po ng inyong ipinahayag, ang lahat ng mga magpupuri sa iyo, ang lahat ng sasamba sa iyo, Lord, maliligtas sa pagiging ligalig, maliligtas sa pagiging takot sa lahat ng mga suliranin at mga banta na parating. At ang lahat, Panginoon, na magtitiwala sa iyo at may takot sa iyo at hahanapin ka. Susuguin mo ang inyong mga anghel upang magsilbing alalay sa amin. Bukod sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, na siyang magtuturo at gabay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ang pangako mong ito ay totoo. Sinabi mo that your angels will encamp and surround us, O God. Liligid siya sa amin upang kami ay paglingkuran. Lord, maraming salamat, Panginoon. At maging sa mga suliranin na nararanasan at sa kasalukuyan at maging sa mga suliraning parating. Makakaasa po kami na mararanasan namin ang iyong paglingap at ang iyong pagkupkop, sapagkat yan po ang iyong pinangako. Sa lahat ng naglilingkod sa iyo, sa lahat ng may takot sa iyo, sa lahat ng patuloy na hinahanap ka, tumatangis sa iyo, dumadalangin sa iyo, lumalapit sa iyo. Pangako mo, Panginoon, anuman, gaano man kabigat ang nararanasan, Lord, ililigtas mo. Father God, let it be, Lord. Mangyari pong lahat ng ito sa lahat ng nakarinig ng iyong mga salita, sa lahat, Panginoon, na sa mga oras na ito pinaglaanan upang pakinggan ang iyong mga salita. I declare and I proclaim your goodness, your mercy, your unfailing love, Lord, ay manatili sa aming mga buhay, Ama. Lord, salamat po sa lahat ng mga naglilingkod sa pamamagitan ng paghahayag ng iyong mga salita, sa lahat ng naglilingkod sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng pananalangin sa mga kapatiran, sa bansa, sa iglesia at sa pamilya, sa lahat ng dumudulog sa iyo, Panginoon, hindi lamang para sa sarili niya, kundi sa lahat ng mga naramdaman niya at nakita at narinig at idulog sa iyo. Lord, honor this, O God, like what you've said, like what you've promised sa iyong salita, Panginoon. Lord, mangyayari, matatanggap ng ang lahat ng bagay na ipinangako mo. Thank you, Father God. I continue to pray, Father, be gracious and merciful to your people, O Lord. Let your shine upon each one of us, O Lord, in our family, O Lord, sa lahat po ng aming dinudulog sa inyo. Lord, be gracious and merciful.
and gives us peace, gives us joy, O Lord, in the name of Jesus. Lord, lingapin mo ang mga kapatiran at ang lahat ng nakikinig ng iyong mga salita sa mga oras na ito at maging sa susunod pang mga araw sa kanilang pakikiisa sa pananalangin at pagsamba sa iyong pangalan. Father God, bless everyone. Bless Church of the Living Faith, O Lord. Hallelujah, in the name of Jesus. Bless our nation, O Lord. Hallelujah. Deliver us, Lord, mula sa virus na ito. And we declare and we proclaim, Lord, sa hangganan ng virus na ito, na for this year, 2022, hindi matatapos ang taon na ito. Ubos na, tapos na ang virus in Jesus' name. Father, thank you, God. Bless your people again, O Lord. Thank you for your grace and mercy. Thank you for your Holy Spirit, and thank you for the blood of Jesus. Thank you, Father God, O Yahweh. Thank you, Jesus. This all we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. God bless you all. Church of the Living Faith at ang mga kapatiran na sa lahat ng dako, pagpalain kayo ng masaganang habag, pagpapala at biyaya ng ating Diyos at Panginoon na buhay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.